sasabihin ko, hello, sabihin nyo, hi, hello. Okay, ayan, sino po marunong magmahal, magpalakpakan? Okay, good, good. Naitanong nyo na po ba sa sarili nyo, ba't ako marunong? Natanong nyo na? Bakit kaya marunong akong magmahal? Natanong nyo na ba? Ngayon, tanong nyo. Ba't kaya marunong akong magmahal? Sige, isipin nyo po. Ginugil ko po yan eh. Bakit marunong magmahal ang tao? Walang substantial na explanation. Walang malinaw na paliwanag si Google. Ibig sabihin, walang secular literature that tells you precisely why you are aware and you know how to love and what love is. Wala. Alam niyo kung ano lang meron? Sasabihin ko sa inyo bago tayo mag-pray, sabihin ko sa inyo kung bakit marunong kayong magmahal. Tingnan niyo yung katabi niyo, tanong mo sa kanya, marunong ka? Marunong ka? Definitely, syempre. Isang malugod na pagbati po, shout out po sa ating mga mapagmahal na pastor na talagang tinuluan ni Lord ng totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Palakpakan po natin si Bishop Dave, Pastor Bob, Pastor Willie, Pastor Chris, maraming salamat po. Pastor ano po? Joseph, yan. Pastor, maraming salamat po. Pasensya na po hindi ko narinig yung sinabi ninyong malabo mata ko. Okay. So, ay, alam mo kung ba't tayo marunong? Kasi may nagmahal sa atin. Kaya ka marunong kasi may nagmahal sa'yo. Tanong nyo ba't siya marunong yung nagmahal sa inyo? Tanong nyo bakit? Kasi yung nagmahal sa inyo, kaya siya marunong kasi may nagmahal din dun. Tama? Okay. Tanong nyo bakit yun marunong? Tanong nyo bakit? Kasi may nagmahal din dun. Tanong nyo bakit yun marunong? Tanong nyo bakit? Kasi may nagmahal din dun. Wala yan sa Google. Alam nyo kung nasan yan? Tanong nyo nasan? Nasa Bible yan. So hindi ito, hinihintay. Mamaya gaganito yan. Meow, 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 meow. Hindi, aatras ka eh. Aatras ka ng aatras kung sino ang nauna. Hindi pwedeng wala kang hihintuan. Sa mga students dito, alam niyo kung dumawa kayo ng philosophy class, philosophy tells you that you cannot do an infinite regression. Hindi tayo pwedeng umatras ng walang katapusan kasi kung aatras ka ng walang katapusan at wala kang hihintuan, walang ngayon. Okay? You cannot do an infinite regression because an infinite regression will never produce the present. Okay? So, meron kang hihintuan isang spot kung saan nag-umpisa. So, kung merong marunong magmahal ngayon, halimbawa, merong marunong mag-drive ngayon, may spot mo kung sino unang nag-drive. Tama? Yung marunong lumipad ng eroplano, may spot mo kung sino na una. Hindi pwedeng wala. Marunong tayong magmahal, may spot mo sino unang nagmahal. Ano sabi sa 1 John? We love because He first. Hallelujah. Kaya ka marunong magmahal. Okay? Nandiyan po ang mga Bibles ninyo. Mga Bibles po, taas sa mga Bible. Kahit digital, kahit ano, sige po, kahit na 15th century yung dala ninyo. Yung 15th century, malaki, ganito ka. So ayan, okay? Yan. Very good. God is good. Yung mga may digital Bible po, suggestion ko yung Bible ninyo, yung Bible app ninyo, ilagay ninyo sa pinakauna. Yung pagbukas mo ng phone, nandun siya agad. Hindi yung huhukayin mo pa, dahil mong scroll, dumaan ka na sa Facebook, tapos nag-doom scrolling ka na. Alam mo yung doom scrolling? Doom scrolling, sakit po yan ng maraming kabataan ngayon. Yung doom scrolling, yung pag nag-scroll ka, lilipad na yung isip mo. Tapos pagtingin mo sa labas, palubog na araw. Wala ka natapos. Doom scrolling yun. Iiwasan niyo yun, ha? So, ilagay niyo agad sa unahan. Ilagay niyo, ako sa phone ko, meron akong folder na study. Ang notes ko, ang dictionary, ang Bible nandun. Okay? So, sino po ang may Bible na worth 1,000 pataas? Palakpakan. Konti, Ang konti, Okay, pakinggan niyo pa maigi, ha? Ako po, meron akong library of Bibles sa bahay at bukod dun sa mga iba ko pang books. Okay? Nagising ako na gumastos sa Bible nung pinag-isipan ko yung presyo ng cellphone. Magkano cellphone?
Pinakamura, Say bye. 3,000. 5,000. Yung 3,000, sobrang bagal nun. Pag ginanon mo yun, bukas pa yung aangat. Kaya pag nakipag-away ka, but hindi ka nagalit, nag-aaway pa yung ano nyo. Okay? At yung mga medyo magandang klase na 8,000. Tama? Pero ang mga banner cellphones, naglalaro yan from 30 to 70. Tama? Kung naka-iPhone Pro Max fully paid ka, no, isang supercomputer ang halaga niyan, 85 to 100. Tama? Tapos yung Bible mo, gusto mo bigay lang. Ha? Nagagalit ka pa sa church pag di ka nabigyan. Yung generic ka na Bible, 10 years ka ng Christian. Maganda yon para sa mga bago. Pero kung, di ba, kung talagang gusto mong gastusin nyo naman si Lord. Amen? Okay. Ito pong hawak ko ay NIV Cultural Background Study Bible. Ito ang gamit ko sa everyday reading ko. Kaya nagkakawarat-warat na. Okay. Bakit ko binuklat to? Hindi na po ako magpapabalik-balik niyan kasi memorize ko naman yung ituturo ko sa inyo. Pero kaya ko yung pinakita. Kasi po, sino marunong mag-drive? Magpalakpakan. Marunong mag-drive. Okay. Okay. Mag-aral po kayo mag-drive. Nakakasweet yung pagka-drive po. Sabi ng mga lola natin, basta driver. Sweet lover. Lover. Malalaman nyo kung gaano kasweet ng mga driver pag nagkasagian yan sa EDSA. Pag nagkasagian yan, bam! Ang unang gagawin yan, tititigan yung nasagi niya, di ba? Yung nakasagi, tititigan niya yan. Tapos sisigaw, pare! Di ba? Isipin mo, ngayon lang niya nakita, pare na. Ang alam ko, bago mo maging pare, anakin mo sa binyag yung anak eh, di ba? Pare! Tapos, ano sasabihin? Anong problema mo? Kita mo, nabangga na siya, gusto pa niya malaman yung problema ng isa. Sabi, hindi ba naman sobrang bait niya? Sino ba nagtatanong sa'yo ng problema mo? Di ba magulang mo, best friend mo, di ba? Sasabihin ng kabila, hindi pare! O, ibabalik niya yung relationship. Wala kang problema, baka ikaw meron! O, binabalik yung concern. Tapos bababa pa yan, sasabihin, anong gusto mo? Kita mo na, nabangga na siya, gusto pa niya malaman kung anong gusto. Sobrang bait. Sasabihin ng isa, ikaw, anong gusto mo? Nasa gitna ako ng dalawang driver, anong gusto mo? Anong gusto mo? Hindi, ikaw, anong gusto mo? Iniisip ko, ang sweet. Sana man lang yung misis ko ganyan. Tinatanong ko anong gusto ko. Mga misis, iba eh. Pag meron kayong gusto, paparamdam niyo sa amin na kunwari kami may gusto nun, di ba? Gusto mo sa Jollibee? Ibig sabihin gusto niya mag-Jollibee. Ganun yan. Huwag niyo sasabihin, hindi, wag, nako. Yan, no? Pag sinabi niya, gusto mo sa Jollibee, ibig sabihin gusto niya ng Jollibee. Okay, ganun yun. Honey, gusto mong tumingin dito sa sapatos ng mga babae? Gusto mo yun, di ba? Bakit ko sinasabi yung pagdadrive? Kasi sa pagdadrive makikita mo, hindi pwedeng wala kang basihan na hindi tumitinag. Hindi pwede. Madidisgrasya ka. Okay? Like everything else that matters in life, you need an objective grounding. Hindi pwedeng wala kang pundasyon na hindi gumagalaw. Bakit? Kung marunong ka mag-drive, sigurado ko sa'yo, naranasan mo na to. Naranasan nyo na, yung umaatras kayo dahan-dahan, nag-brake kayo, umaatras pa rin kayo. Nag-handbrake kayo, umaatras pa rin kayo. Tapos, na-realize nyo, hindi pala kayo yung umaatras. Umaabante pala yung mga katabi nyo. Naranasan nyo na yan? Taranta ka, basta. Ah! Hindi pala sila pala yung umaabante. Ngayon, paano mo nalaman na hindi ko yung gumagalaw? Tanong nyo paano? Tumingin ka sa isang bagay na kilala ng utak mo, by rationality, hindi yung gumagalaw. Kasi kung sa kotse ka lang tumingin, gumagalaw ang kotse. So hindi mo alam, wala kang reference. Gumagalaw ang kotse. Alam ng utak mo, gumagalaw ang kotse. So tumingin ka sa poste. Kasi alam ng utak mo na yung poste hindi gumagalaw. Tapos tumingin ka sa building. Hindi niyo yan kaya na-explain, pero yun ang ginawa ninyo by instinct. Tumingin ka sa building, tumingin ka sa poste, nilayo mo tingin mo sa mga bagay na gumagalaw, tumingin ka sa bagay na alam mo hindi gagalaw, tapos nakita mo hindi gumagalaw, doon mo nasukat, hindi ko gumagalaw kasi hindi siya gumagalaw eh. Hindi ako yung gumagalaw kasi hindi naman gumagalaw yung poste, hindi mo lumalapit sa akin. Sila pala yung gumagalaw, hindi pala ako. Nagets siya? Paano kung pagtingin mo sa poste gumagalaw din? Paabante. Tapos pagtingin mo sa building, yung building lumalayo naman. Pagtingin mo sa bahay, yung bahay umangat. May problema. Kung hindi ka may vertigo, lumilin doon, di ba? O nananaginip ka, no? Nakuha niya?
Ganyan po ang kultura ngayon. Sa labas ng paniniwala sa Diyos, ang kultura ngayon, pinapaniwala nila tayo na lahat pwedeng igalaw. Lahat. Nire-redefine nila. Love is love. Kahit anong edad, kahit anong kasarian, love is love. Love yan eh. Pag pumunta ka ba sa CR, nauuhaw ka, pag bukas mo ni Indoro, sasabihin mo ba, water is water? Pastor, ito na po yung bottled water niya. Hindi, okay lang, Pastor. May tubig naman dito eh. Water is water. Tubig din yun. Hindi yun hindi tubig. Tubig din yun, pero hindi pang inom. May pagmamahal na pang mag-asawa. Pagmamahal din yan, pero hindi pang mag-asawa yan. Naintindihan niyo? Okay, bago tayo lumali, basta ang ibig ko sabihin, kailangan meron kang basihan sa buhay na hindi gagalaw. Ano sabi ni Lord Jesus? Heaven and earth will pass away, but my words. Sa simpleng salita, lahat pwede niyong kabigin. Lahat pwede i-adjust. Yung sinabi ko, mula nung sinabi ng Diyos na magkakaroon ng umaga at ng gabi, hanggang ngayon may umaga at may gabi pa rin. Tama? Hanggang ngayon, meron pa rin tagtaning at tagani. Hanggang ngayon, bawal pa rin pumatay ng inosente. Tama? Hindi mo yan pwedeng bali-baliin. Hindi ka pwedeng mas marunong sa Diyos. Kasi kung isipin mo, bumili ka ng kotse, hindi ikaw nag-invento ng kotse, bumili ka sa Ford, bumili ka ng diesel. Tapos sabi mo, parang feeling ko, ang ikarga ngayon, unleaded. Doon ako masaya eh. Kargahan mo ng unleaded dahil yan ang makakapagpasaya sa akin. Ano tingin mo mangyayari sa kotse mo? Kasi hindi naman ikaw ang gumawa. Hindi naman ikaw ang gumawa sa sarili mo eh. Nung pinanganak ka nga, hindi ko insulta eh. Meron ba dito nung pinanganak kayo, tinanong kayo ng nurse, gusto mo na lumabas? Hindi mo nga matandaan eh, nung pinanganak ka eh. Ako sobrang special ko, natatandaan ko nung pinanganak ako. Nakakarimarin po. Doon ko naintindihan, kaya pala 2 taon hindi ako mapagsalita, na-trauma ako eh. Oo, hindi daw ako makapagsalita sa trauma. Ano lang daw ako, pag iyak lang daw ako ng iyak, yun lang daw alam mong gawin. Kasi paglabas ko, lahat ng nakatitig sa akin, nakamaskara. Tapos inangat ako ng isang doktor, pati waret. Tapos pinalo ko sa puwet. Sinampal ko nga. Di nagulat siya, nabitawan niya ako. Tumalbog ako. Sabi ng doktor, congratulations, you have a bouncing baby boy. Okay, joke lang. Sa malinaw, kailangan meron kang basihan na hindi gagalaw. Yung salita ng Diyos po, hindi gagalaw. Kaya ano sinabi ni Jesus sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Not, ang mas deeper application nun, hindi lang yung, dapat pag umaga, nauna ako magbasa ng Bible, maganda yon. Pero ang mas malalim na application nun ganito. Every time you are at a crossroad of your life, na kailangan mong magdesisyon, ang itatanong mo, hindi yung, dito ba ako masaya? Ano bang pakiramdam ko? Hindi. Ang itatanong mo, anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Intindihan nyo? Relationship, business, family, what have you, kahit ano. Doon tayo babalik sa salita ng Diyos. Okay? Kasi sinabi ko sa inyo, sobrang importante ng salita ng Diyos. Ngayon, mag-uukay na po tayo ng mas malalim. Okay? Mag-pray muna tayo. Tayo po tayo lahat. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity that you have given us to dig deeper into your word, Lord God, and to make us understand how much you love us. That everything, Lord God, all the relationships that you have surrounded us with, our marriage, our relationship with our families, our friendships, are but mere bird's eye views and illustrations of your ultimate love for us. Marami pong salamat. Bless this church, bless Word of Hope, Lord God, at lahat po ng tao na narito. All glory to you, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, umupo na po kayo. Okay. Yan. Offering na po. Joke lang. Pastor po ako, hindi ako nanghihingi. Bawal sa amin yun. Pero hindi kami tumatanggi. 0991. Joke. Okay, alam niyo po ang Bible, may nagsabi na ba sa inyo, kung banal ang Bible, bakit may rape sa Bible? Na-encounter niyo na yan? Kung banal ang Bible, bakit may nagpatayan, pinatay yung inosente, bakit? May ganun eh. Si Abner, pinatay ni si Joab. Walang kalaban-laban, kunwari mag-uusap lang sila kasang patay. Kagulo ngayon yung dalawa na gera yung Israel.
Oh, ba't ganyan? May nagbigti pa, si Judas nagbigti. Akala ko ba, banal ng Bible? Akala ko ba yung Bible ang ating basihan kung paano tayo mabubuhay? Eh, ba't may mga ganyan? Si Dina, yung anak ni Jacob, ni-rape. Oh, so mang-rape din tayo. Hindi, sandali lang. Okay, ganito ha. Ang Bible, nahati po ang content niyan sa dalawang partition. Okay? Isang ikwento, isang inuutos. Yan lang, ganun lang kasimple. Isang kwento, ang tawag doon, descriptive, dinescribe sa'yo. Isang prescriptive, pinescribe sa'yo o nireseta sa'yo na gawin mo. Gets nyo? Nagbigti si Judas. Kinikwento, pinapagawa. Kinikwento. Baka mamaya nagdidevotion kayo, Lord, have a word for me. Lord, kung anong gagawin ko? Nagbigti si Judas. Lord, hindi ito. Ano man ang gagawin mo, gawin mong madali. Okay? Magkailangan kayo may context, huwag kayong pitas ng isang verse o delikado yan. Okay. Mahalin mo ang iyong kaaway. Utos o pinapagawa? Kinikwento? Utos! I gets niya? Okay. So, doon tayo sa utos. Kasi mga anak tayo ni Lord, so doon tayo sa utos. Okay? Alam niyo ba si Lord, gusto kayo lahat i-bless? Amen? Bless na tayo actually, pero gusto ko pang i-bless ni Lord. Alam niyo kung anong ginagawa ni Lord pag meron siyang gustong i-bless? Tanong niyo ano? Inuutosan. Basahin niyo yung Bible ninyo. Mag-survey kayo, Genesis to Revelation. Walang bless si Lord na hindi inutusan. Correct. Kaya yung mga kabataan dito, huwag kayo nagiging paniki pag inutusan kayo. Kasi yung blessing nasa utos. Alam niyo yung mga bata nagiging paniki pag inutusan? Hugas ng plato. Ba't ako? Naging paniki. Okay. Si Noah, inutusan, Abraham, inutusan, Joseph, Moses, inutusan. Lahat sila inutusan. Okay? Tapos, yung utos, sa Bible, lalo sa New Testament, makikita ninyo, nahati pa yun sa dalawa. Pero yung kabilang side, manipis lang, konti lang. Ano yun? Yung suggestion. Dalawang uri na pinapagawa sa'yo. Yung isa utos, yung isa suggestion. Yung suggestion, pag hindi mo ginawa, okay lang. Suggestion lang eh. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 7, it is better for you not to marry. Sabi niya, mas mabuti, wag na kayong mag-asawa kung kaya ninyo. 1 Corinthians chapter 7 po ito. Hanapin nyo lang. I'm just jogging my memory. Okay. Sabi niya, kasi those who marry shall face many troubles in this life. And I want to spare you this. Yan ang una kong binabasa pag nagkakasalo ako. Those who marry, nandyan yung ikakasal. Those who marry shall face many troubles in this life. And I want to spare you this. But it's too late for you. Too late. Kaya pag may nagpapakaunsyon, Pastor! Ayoko na! Bakit? May problema kami mag-asawa. Tama. Yan ang pinasok mo. Sinabi ni Paul, pag nag-asawa ka, magkakaroon ka ng, haharap ka sa maraming paghamon, problema sa buhay. Yung iba, pag nagkakaroon ng problema, ang iniisip nila ang problema, yung asawa nila, hindi ho. Ang problema nyo, may problema kayo. Naintindihan nyo? Yung iba, akala nila, pag nawala yung asawa nila, mawawala yung problema eh. Dadami nga eh. Kasi mamimiss mo yun eh. Mahal sa huli. Pag silosa ang misis nyo, huwag nyo kakantahin yan. Mahal sa huli. Sasabihin na, sa huli mo lang ako naisip. Hindi, palagi ang babalik pa rin sa yakap mo. Kanino kang yakap galing? Ba't ka babalik? Wala kang paglagyan. Sabi ni Paul, kung kaya niyong wag nang mag-asawa kasi ang daming gagawin sa ministry para hindi kayo marating sa maraming problema. But, if you cannot control yourself, by all means, marry. Better to marry than burn in passion. Tapos yung ibang institusyon, pinagbawal nila, bawal mag-asawa. That's an unnecessary burden na pinapapasan mo. Hindi naman yung utos, suggestion lang yun. Naintindihan niya? Pero ang utos sa Bible, pag hindi mo sinunod, anong tawag doon? Ang tawag? Sin. Tama? Pag hindi mo sinunod, tawag disobedience. Tawag sa disobedience, sin. Okay. Akala natin ang utos lang daw, shall not. Hindi. Sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Utos, suggestion. Kaya kung Kristiyano ka lang, yung nag-aalala, anong tawag doon?
Kaya importante yung covering ng blood ni Jesus. Okay. Ngayon, love niyo si Lord. Sino nagmamahal kay Lord? Palakpakan. Okay. Sino nagmamahal sa nanay at tatay niya? Magpalakpakan. Okay. May tanong ako dito. Okay. Alam niyo ba, lahat ng tao may iba-ibang uri ng pagmamahal silang nakasanayang tinatanggap at binibigay. Ang tawag doon ni Gary Chapman, love language. May tanong ako, sa mga kabataan lalo, naitanong niyo na ba sa magulang ninyo, ano ba sa tatay niyo? Naitanong niyo na ba sa tatay niyo, kahit isang beses lang, Tay, paano mo po gusto kitang mahalin? Natanong niyo na? Mga misis, natanong niyo na yung mister niyo, Han, paano mo gusto kitang mahalin? Mga misis, pag uwi niyo, tanong niyo, kung nandito mamaya, tanong niyo na. Simple na naman kami mga lalaki. Pag tinanong kami ng misis namin, 2 syllables lang sagot namin yan. Momol. Ibig sabihin, sweet. Yung mga babae, paano mo gusto kitang mahalin? Bakit? Kasi pag hindi, ang gagawin ninyo, kaya maraming marriages din nagkakaintindihan, ang gagawin ninyo, pipilit ninyo yung pagmamahal na alam nyo dun sa taong minamahal nyo. Tapos yung pagmamahal nyo, hindi naman niya naintindihan. Tatay ko, trabaho lang ng trabaho. Wala naman time sa akin si daddy. Tama? Habang yung daddy mo naman nag-work doon, ginagawa ko to para yung anak ko makapag-aral, para maganda yung kinabukasan niya. Kasi mahal ko yung anak ko. Minamahal ka niya, minamasama mo. Tama? Merong mga tao gustong-gusto na regaluhan, merong tao ayaw. Pag nagregalo ka walang dahilan, pakiramdam nila may kailangan to sa akin. Ba't ka nagre-regalo? Tama, lalo mga politiko, bigla kang lalapagan ng pera. Para saan yan? May kausap, meron akong si the late great Vice Mayor of San Juan, Bangon Pilipinas yun, JIL, si Vice Mayor Warren Villa. May mga ganun daw, lalapagan siya ng cash na kay envelope. Councilor pala siya noon. Konsi, regalo ni ano? Para saan? Anong project? Basta regalo, ibalik mo! Hindi mo, lalagyan, may kapalit yan eh. Sabihin sa akin para saan? Halimbawa, pambili ng gamot para sa ganitong distrito. Kung wala, ipalit mo. Hindi ko yung gagastahin. May kapalit yan. Ang misis ko, gustong-gustong nagsusurprise. Mga babae, gusto nyo nagsusurprise kayo, di ba? Gusto nyo nagsusurprise. Paano ko mag-surprise? Magsisikret ka. Pero gusto nyo rin honest. Paano mo magagawa yun? Magulo kayo eh. Kaya nga yung mga babae ginawa ni Lord pang 6th day na eh, para hindi na ano. Kasi kung ginawa na yun day 1, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form, and God said, let there be light. And there was light, God saw it was good, and God made the first woman. Ano ba, gano'n? Naku, baka hanggang ngayon, di pa tapos yung creation, papakilaman ni Eva yan lahat, sabi sa inyo. Sasabihin ni Lord, magagawa ko ng garden, kulay green ang mga puno. Sasabihin ni Eva, God, mas maganda yung pink. Sabihin ni Lord, parang nalulungkot yung babae, gagawa ko siya ng partner. Eva, matulog ka. Bakit po? Basta matulog ka. Ano po? Gagawa kita ng lalaki. Ano yun? Man, partner mo. Para kasama mo. I'm an independent woman. Tapos yung mga hayop, ang cute siguro kasi si Adan nagpangalan sa hayop eh. Kung babae nagpangalan sa hayop, siguro ang pangalan ng aso, cupcake. Yung pusa, si Buttercup. Di ba? Yung elefante, si Ginger. Alam ni Lord, may maintindihan eh. Ganun talaga. So, tinan niyo yung mga babae. Tinan niyo, ginawa nila. Binigyan ni Lord ng kilay, makapal, inahit. Nung manipis na, anong ginawa? Rinuwingan. Meron ba kayo nakita lalaki nag-drawing ng bigote? Pagkitas mag-ahit? Pag single pa yung pastor, ipag-pray mo naman ako. Gusto ko yung sa responsable, binigyan ni Lord ng responsable, mabait, walang bisyo. Ang boring pala ng ganito, nakakalulunod. Hindi ko pa sinasabi, nandiyan na yung kailangan ko, nakakalulunod. Naghanap ng bad boy. Nung may bad boy na, ano sabi sa bad boy? Mahal mo kung magbabago ka.
exciting daw, bad boy. Kaya yung bad boy complex, malakas ang appeal sa babae, yung mga good boy, lagi na-friendzone eh. Tapos magre-reklamo kayo, bakit hindi mabait? Yung mabait, friendzone nyo. Hugot na hugot ako. Friendzone ako ng misis ko, buti na lang, nagbagong isip niya. So, nung pinag-fasting niya ako, naawa ko, nakamayayat na, pinag-bake ko na lang. Okay, so tapos, di magbabago yung lalaki, patunayan sa'yo, mahal ka. O pag nagbago na yung lalaki, di ba? O ano sasabihin ng babae, you're not the same man I used to love. Mumpog mo talaga ang ulo mo sa pader eh. Kaya tinanggap ko na, hindi ginawa ng Diyos ang babae para maintindihan. Ginawa ng Diyos ang babae para mahalin. Yung status niya na. Kaya kung lalaki ka, nung problema ka, hindi mo siya maintindihan, appear, pareho tayo, pare-parehas tayong lahat ka ng kahit sinong bishop na kahit anong religion, pare-parehas tayo, hindi natin maintindihan. Kaya sabi ng kaibigan ko, lawyer, grabe si Solomon, napaka-bless, sobrang bless ni Solomon. Ganun, Old Testament, pag sobrang bless, parang walang bawat. Sabi ko, bakit naman, isipin mo, 1,000 asawa, sobrang bless. Sabi ko, kung magsalita ka, parang single. 1,000 asawa, blessing. Oh, kung 1,000 asawa mo, isipin mo, ilan ang biyanan mo? Tapos isipin mo sabay-sabay magka-period yun, 1,000 topak yun. Isipin mo yun, bumabaha ng toyo sa palasyo. Kaya hindi ko masisi si Solomon. Nung tumanda na siya, sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi po, sao? Ito may ganyan. Sabi ni Lord, kasi yun eh, bakit ko tinanong mo na ba sa tatay mo? Tinanong niya na ba kay Lord kung anong klase ng pagmamahal gusto niya? Kasi may mga tao, pinipilit sa Diyos yung pagmamahal na nakasanayan nila. Marami pa nga, ini-status pa eh. Hindi ako pa nasimba, hindi ako nagbabasa ng Bible, wala akong mga alam dyan, hindi ako nagpipray, pero alam ko, sa puso ko, mahal ko ang Diyos. Amen. Tanong talaga? Di ba may mga ganyan tao, di ba? Tanong, tanggap ba ni Lord yun? Lahat ng tao mahal ni Lord, pero meron si Lord nire-require na love. Alam niyo kung ano? John 14:21. Sabi ni Lord, he who has my words and keeps them is the one who loves me. Ang sumusunod sa sinasabi ko, yun ang nagmamahal sa akin. Hanggang verse 25 yan. Paulit-ulit siya. My Father will love him and we will make our abode in him. Sa kanya kami titira. Kaya pala yung mga taong masunurin sa Diyos, ang takas ng tenga pag nagsasalita ang Diyos, naririnig nila. Kahit anong paraan. Ako minsan nanonood lang ng TV, kinausap ko ni Lord sa TV. Kahit ano. Di ba si Elijah? Uwak yung nagdala ng ano. Pag masunurin ka sa Diyos, kakausapin ka ni Lord kahit saan eh. Maririnig mo. Pag di ka masunurin sa Diyos, may gusto siya sabihin, di mo marinig. Bubukas ka ng Bible, di mo marinig. First, picture mo ako. Ano na ba ngayon? Lahat kayo may ayuda. Ay. Okay, makinig. Sabi ni Lord, if you love me, you will obey my commandments. Ayan, linaw. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Pag diniretso mo pa yan, yung reading hanggang verse 25, sabi niya, he who does not love me does not keep my words. Hindi sumusunod sa sinasabi ko. Kaya pala, sa dinabi-nabi na pwedeng ibilin ni Lord kay Joshua, nung papalit siya kay Moses, ang unang-una niyang idiniin kay Joshua ito. Joshua 1:9, Joshua 1:8. So Joshua 1:9, ang sabi niya, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot ni mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos ay isa sa iyo. Saan ka mapumunta? Sabi mo sa katabi mo, tibayan mo. Tanong, posible ba yun kung wala yung verse 8? Kasi verse 9 yun eh. Ang verse 8, ito. Pakinggan nyo, verse 8. Sa English, do not let this book of the law, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Yung iba pilosopo, hindi, we are not under the law. Hindi, sandali lang. This is talking about the value of God's Word. Kasi meron ng Torah ng panahon na yan. Yun yung Bible nila. Sabi ni Lord, kung gusto mo na maayos na buhay, kung gusto mo na maayos na leader ka, maayos na community, eto, sundin mo lahat. Hindi pwede kung ano ng pakiramdam mo. Basahin mo to, sundin mo. Kung hindi mo binabasa, kaya meron tayong Bible study, meron tayong mga conference, meron tayong mga D-groups, may mga cell groups, kung ano pa, meron personal Bible study. Bakit? Para malaman mo kung anong sinasabi, para susundin mo. Kasi kung mahal mo si Lord, ang itsura
bastos, yung wala akong alam sa Bible, hindi ko alam kung ano sinasabi niya, pero mahal ko siya. Tapos sasabihin ni Lord, kung mahal mo ko, sundin mo ko. Ano yung sinabi niyo? Hindi ko alam. Paano mo susundin? Eh di hindi mo siya mahal. Gets? Ito matindi. Okay? Sa Tagalog yan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Ang mga Christians ngayon, obsessed na obsessed doon sa giginhawa ka at magtatagumpay. Pero yung Bible, yung mga ipis na nagbabasa ng Bible, dalawa pa yung ipis niya, yung isa Arminian, yung isa Calvinist, nagdidebate doon sa library. Siya walang alam sa Bible. Okay? Kung mahal mo si Lord, buksan niyo yung mga Bibles niyo. Okay ba? Malinaw? Malinaw? Palakpakan niyo muna si Lord. Okay. Bakit mo bubuksan? Hindi para dumami ang alam, hindi para maging magaling, hindi para sumikat, para masunod. Kasi mahal mo si Lord. Okay? Okay? Gets? Gets? Okay, next. Sabi ni Lord, Matthew 10:37. Paraphrase ko, dapat ako pinakamahal mo sa lahat, wala kang mas mahal sa akin. Sabi niya, he who loves his father or mother or brother or sister more than he loves me is not worthy of me. Sabi niya, ang magmahal sa kanyang pamilya, sa madaling salita, kasama ba yung pamilya, yung asawa, pamilya ba yun? Okay. Lahat ng, basta mayroon kang minahal na mas mahal mo sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Grabe yung bigat. Bakit? Nakikita mo yung nanay mo, yung tatay mo, nakikita mo eh. Si Lord, di mo nakikita eh. Dapat mas mahal mo yung nanay mo, yung tatay mo kaysa kay Lord. Mas mahal mo asawa mo, mas mahal mo si Lord kaysa sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo. Ang bigat nun. Di mo nakikita si Lord eh. Sila nakikita mo. Lapit ka kay Lord. Lord, paano yun? Yung iba, grabe application dito, sobrang dogmatic. Yung iba natitisod sa church. Yung mama mo, tinakbo sa ospital, nasa emergency. Hindi ka pwedeng umabsent sa Bible study kasi ikaw ang opening prayer. Sabihin sa'yo, bakit? Sino mas importante? Nanay mo o Panginoon? Paano to? Paano yan? Di ba sabi ko sa inyo, gusto ni Lord, siya pinakamahal mo sa lahat. Tapos, paano mo daw siya mamahalin? Dapat susundin mo yung sinasabi niya. Okay. Mag-asawa, magpalakpakan. Lahat ng mag-asawa. Lahat ng single, magpalakpakan. Nakita niyo, yung mga single, ang taas ng energy. Yung mga may asawa, pagod na. Sa mga single, gusto ko kayo encourage, makikita nyo rin. Okay. Okay, makinig kayo. Isa ba, energy. Mga may asawa. Yan! Amen! Hallelujah! Lalo kung babae ka, alam niyo po ba kung babae ka sa Pilipinas? At nakapag-asawa ka, you have won the marriage lottery. Why? Statistically, hindi ko na alam ngayon pero this was back in the early 2000. Statistically, kada 5 babaeng pinapanganak, isa lang ang lalaking pinapanganak. So sa 10 babae, 2 lang ang lalaki na kasing edad nyo. Naging LGBT pa isa. Isipin mo yung competition. Kaya kung may asawa ka ng lalaki, huwag mo laging barahin, mahalin mo yan. Amen? Siyempre yung mga lalaki. Ito lang tanong, okay? Nasaan ka ba ngayon? Kasi ang mga tao, gusto lang ginagamit yung Bible para sa benefit nila. Halimbawa, yung mga anak, paborito nilang verse yung hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang. Ang magulang sa anak. Yung mga magulang naman, ang paboritong Bible verse. Mga kabataan, mga anak, igalang ninyo yung mga ina. Walang kumukuha ng Bible verse para sa sarili niya. Yung mga asawang lalaki, ang paboritong verse, wives, submit to your husband! Yung mga wives naman, ang paborito, husband, love your wife! Ginawa pang ping-pong yung Bible. Hindi hanapin yung utos sa kanya, tapos yun ang sundin. Naghahanap ng utos sa iba, tapos pinupukpuk doon. Isipin niyo yan. Kung buhay pa si Paul, masusulatan tayo. Dear Filipinos, kumanda kayo pagbalik ko dyan. Okay. Gusto ni Lord, siya pinakamahal mo sa lahat. Paano? Susundin mo yung utos niya. Pumunta ka kay Lord. Lord, ano po utos mo sa asawa? Asawa ko eh. Asawang ano ka? Babae. May utos ako dyan. Tanong mo kay Paul. Ephesians chapter 5, verse 21 onwards. Submit therefore to one another. Wives, submit to your own husband. Sabi niyo, own husband. Hindi yan pag babae ka, magsasubmit ka sa lahat ng lalaki. Hindi. Magsasubmit ka lang sa sarili mong husband. Hindi rin yan submit to your boyfriend. Okay? Submit to your own husband. Okay? Tanong, suggestion yan, utos. Kaya misis, pag hindi kayo nagsasubmit, hindi nyo mahal sila. Sama ng tingin nyo sa akin para may lilipad na tsinelas
Ang ibig sabihin ng submit po, ang submit po ay galing sa salitang hipotazo, Greek word yon, military term yon. Ibig sabihin nun, grant a position of authority. Kung nakapag-military training kayo, alam nyo yan. Kahit mas mababa ang rango mo, pero sinabi ng high-ranking officer, take over, susundin ka ng lahat ng mas mataas ang rango sa'yo. Dahil nakita nila, pinasa sa'yo ang authority. Ba? Pagdaan ng officer. Or kaya, take over. Officers, take my command. Attention! Kahit mas mataas yung ano nun. Kasi nakita niya, binigyan ako ng authority. Grant a position of authority. Ano sinabihan yung wife? Ibig sabihin, nung may relationship kayo, may authority sa'yo, na binigay si Lord, ibigay mo daw sa husband mo. Hindi ito yung tinatapak-tapakan ka, ginugulpi-gulpi ka, ginagawa kang basahan. Hindi. Pag-uusapan ninyo yung area na sa lahat ng iyon ang may last say, husband mo. Nagets niya? Ako, ganun kami sa bahay. Sabi ng misis ko, nakita ko, napaka-talented mo talaga sa kusina. Kaya dito ka, yan, sa hugasan. Yan ang kaharian mo. Hindi, pero totoo. Kami, simple lang kami ng asawa ko. Simple lang, para walang away. Lahat ng mga hindi importanteng bagay, maliliit na bagay, bahala ka mag-desisyon dyan. Mga importanteng bagay, akin yan. Yun o, ako lalaki. Hindi yung mga maliliit na bagay, saan mag-aaral yung anak namin, magkano budget sa grocery, anong kakainin, yung meal plan. Yan, ganun, saan magbabakasyon, kada taon, saan yung mga ganun, mga simpleng bagay lang yan, saan titira, simpleng bagay. Kami lang naapektuhan yan, hindi naapektuhan yung ibang tao. Mga malalaking bagay, maraming naapektuhan. Sino yung bubotong presidente? Tama ba ginagawa ng China? Sa South China Sea, mga ganun. Tama ba yung impeachment? Basta yung mga bagay na maraming naapektuhan, ako nagdidesisyon yan. Okay. Okay, sabi mo sa asawa mo ngayon, mo katabi mo, honey, I submit to you because I love the Lord. Huwag niyo gamitin basihan yung, magsasubmit ako, irerespeto, dami. Irerespeto ko siya, magka-respeto na siya. Ano gusto mo, pag dumarating lagi nakabarong, gano'n? Hindi ho sahod yung respeto. Pagka-respeto ka na, may explain ko sa inyo. Anong utos sa lalaki, sa babae, respeto. Anong utos sa lalaki? Lord, may asawa na ako, lalaki ako. Anong utos mo sa akin? Kasi gusto kita mahalin eh. Paano kita susundin? Anong utos mo? Ang utos, husbands, love your wives as Christ loved the church. He offered himself up for her. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia. Nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. Mga girls, submit lang sa inyo, alay buhay sa akin. Huwag kayo magreklamo naman. Hihira naman ako. Kaya, alay ng buhay. Kaya nga yung pinaghirapan mo, binibigay mo sa pamilya. Bakit? Mga misis, i-appreciate niyo po ito ha. Pag semester nagbigay ng allowance o kung ano man sistema gamit niyo, nagbigay ng allowance o nag-entrega ng sahod, hindi ho yan papel. Oras ho yan ng buhay niya. Kasi kung isang buwan siya doon, isang buwan na kayo 8 oras, isang araw hindi nakasama, meron siyang ibang gustong gawin, hindi niya ginawa. Para pagkuha niyo ng sahod niya, bibigay niyo sa inyo. Tapos kayo pagalit. Naintindihan niyo? Oras ng buhay yun, kasi ang mag-alay ng buhay ang lalaki. Okay? So, kung lalaki ka, hindi ka nag-aalay ng buhay, hindi mo minamahal yung asawa mo, di mo love si Lord. Gets niya? Kung babae ka, hindi ka nagsasubmit, di mo love si Lord. Ganun lang kasi. Mag-i-respeto ko lang siya, pagka-respeto na siya. May tanong ko sa inyo, mga babae. Pakinggan niyo kung tama itong observation ko. Kasi I've been married for 17 years now. Okay? At hindi lang marriage ko na-observe ko. Kasi bunsong babae siya, 8 sila magkakapatid, 6 babae. Tapos tumira ko sa kanila 6 months. Yun ang batas sa kanila eh. Titira ka 6 months sa mother's house, mag-uwian mga kapatid para makilala kanila. Ganun yung tradition, bago ka bubukod. Sobrang observant ko. Pag bumabalik ako sa kwarto, nag-notes pa ako eh. Kung ano na-observe ko sa kanila eh. Hindi totoo. Ganun ako sa... Pag ito lang yung way lang ni Lord talaga ang gagana eh. Dito lang tatagal ang relationship. Pag hindi. Pag sinallenge mo itong structure ni Lord, magkakagulo. Kaagulo. Bakit hindi inutusan ang lalaki magmahal? Sa Titus, inutusan yung mga babae, turuan yung mga batang babae na mahalin yung asawa. Pero yung mismong babae ang kausap, hindi sinabi, babae, mahalin yung asawa mo. Hindi sinabi. Alam niyo bakit? Tanong niyo bakit? Parang ayaw niyo malaman ha. Tanong niyo bakit? Kasi po, sa aming mga lalaki, respeto itsura ng pagmamahal. Gusto ko ulitin yan.
Sa amin pong mga lalaki, respeto ang itsura ng pagmamahal. Kaya sabi ni Pedro, pag yung asawa ninyo hindi sumusunod sa Diyos, lambingin nyo, baitan nyo, pakitaan nyo ng magandang testimony, irespeto nyo. Bakit? Alam niya, kayang tunawin ng respeto yung matigas na mister. Pag nag-beast mode kayo, lalo yan lalayo. Diba? Yan ang problema sa mga misis eh. No? May dumaan na maganda, napatingin yung mister, yan ang gusto mo! Yan ang gusto mo! Sama kayo! Ibig sasabihin mo, sino mas maganda? Sino masarap magluto? Diba? Pag yung asawa ninyo, meron tong sekretary, tapos ang bait-bait, pinagtitimpla na naman. Isipin niyo yung sekretary, sasahuran lang, bibigyan lang ng allowance, ang bait-bait. Good morning, sir, kakape. Tapos ikaw lahat ng kinita ng kumpanya, binigay sa'yo, galit ka pa. Isipin niyo yun. Paano hindi? Kaya ang pag may gano'n, hindi mo sasabihin, yan ang gusto mo! Hindi! Huwag ka na umuwi, hindi! Pumunta ka rin doon, magdala ka ng merienda. Merienda? Mas masarap yung kape. Pauwi sa office, hindi matagal ka pa ba dyan? Where na yun? Nag-shower na. Ayun. Mga girls, kailan nyo pamahal? Kailan? Alam nyo kung kailan? Tanong nyo kailan? Pag alam ninyo for a fact na hindi kayo lovable. Lalo pag buntis. Tapos pag nakita ka ng mga kumari mo, lalaki anak mo, no? Ang tsapad na tsapad yung ilong mo eh. Tapos yung pinipili mong itim, lalaki yan. Ang itim ng ganito mo, parang may nik-nik. Di ba? Sa mga ganyang oras, pinakakailangan mo ng pagmamahal. Tama? Pag yung mga mister, yan yung vulnerable time, diyan mo talaga mahalin. Hindi mo ganda ko pa rin, ilabas mo, mas kasuhin mo, diyan nila pinakakailangan ng pagmamahal. Tama? Ganon din po sa lalaki. Kung nire-respeto niyo yung mister niyo, kasi lahat respeto sa kanya, kasi lagi siyang panalo, lagi siyang maraming pera, o lahat nakaan sa kanya. Pero pag yung mister ninyo nasa down moment, tapos doon nyo siya pinuntahan, tapos binigyan nyo ng respeto, iba ho kaya niyang gawin. Nalugi negosyo, lapitan yung mister niyo, Han, makinig ka sa akin, Han. Wala na nakikinig sa'yo, makinig ka sa akin. Ako, naniniwala pa rin ako sa'yo. May plano si Lord sa buhay natin. Huwag kang susuportahan kita. Han, look at me! Look at me! Nahala tayo mga mahilig mag-TikTok. Han, naniniwala ako sa'yo, ha? Naku, sinasabi ko sa inyo, yung mister ninyo, magiging magiging super saiyan. Magiging superhero yan, Okay? Sobrang powerful niyo po. Alam niyo ba, hindi ang babae ang kailangan ng tulong. Ang lalaki. Biblically speaking, pag nanood kayo ng mga Disney, laging yung babae kailangan ng tulong. The damsel in distress, di ba? Sa Bible, hindi. Ang kailangan ng tulong yung lalaki. Ginawan siya ng Lord ng tulong. Ang tawag Azer. Sabihin niyo, help. Sa Bible, ginagamit yung salitang help, yung Azer, yung I look upon the hills, where does my help come from? My help is in the name of the Lord. Ang tawag doon, Azer. Sabi ni Lord, yung lalaki, lalagyan ko ng Azer. Tapos ginawa niya yung babae. Ikaw ang tulong ng Diyos sa asawa mo. Kaya pag darating yung asawa mo, sabi mo agad sa asawa mo, Honey, paano kita matutulungan? Mister, pag nakita mo yung asawa mo, lagi mo isipin, ito ang tulong ng Diyos sa akin. Honey, mas bagay sa yung blush on na brown, bibili kita. Ganun, ha? Okay, para nagkakasundo kayo. Okay? Ngayon, bakit maraming nasisira? Naghihintayan kasi. Ito ang last, makinig kayo, ha? Naghihintayan. Hindi niya naman ako minamahal, ba't ko siya i-respeto? Hindi niya naman ako nire-respeto, ba't ko siya minamahal? Ba't ko siya mamahalin? Yan yung sinasabi sa ng mundo. Hindi mo deserve yan. Hindi ka binigyan ng flowers. Iiwan mo na, hindi ka love. Hindi ka, tinaasan ka ng boses, hindi ka nire-respeto. Huwag mo na yung mahalin. Baka may iba pa dyan, nasa gilid-gilid lang. Nasisira marriage nyo. Palayo ng palayo eh. Pero, pag ang ginawa ninyo, nag-unahan kayo. Huwag mong isipin sa kanya, yung unang utos ng Diyos sa kanya, isipin mo yung utos ng Diyos sa'yo. Ang utos sa akin, mahalin mo asawa ko. Nagmamaktol, utos sa akin, mahalin mo asawa ko, mamahalin ko asawa ko. Utos sa akin, respeto ko asawa ko, i-respeto ko asawa ko kahit ano mangyari. Bakit? Love ko si Lord. Ang mangyayari, palapit kayo ng palapit ng palapit. Naintindihan niyo? Okay. Bago ako umalis, ha?
Ilan ang love sa Bible? Sa Greek? 4. Philia, agape, storge, eros. Okay? Alam niyo ba, isa lang ang human relationship na nakukumpleto yung 4. Walang ibang human relationship, brothers, sisters, no, relatives, co-workers. Wala. Lagi lang tig-iisa, tig-dalawang klase ng love yan. Meron lang isang relationship na nabubuo yung 4. Alam niyo kung ano? Marriage. Kaya pinaglalaban natin yung sanctity ng marriage. Ang marriage na hindi buo yung 4, halimbawa, eros lang ang dala mo sa marriage, pagsak. Kaya hindi ko maintindihan yung mga celebrity na naghiwalay, tapos sasabihin nila, naghiwalay na kami, we gave up on our marriage, but we are good friends. Hindi ko maintindihan. Good friends pala kayo eh. Ba't hindi kayo nagstay as good friends? Ba't kayo naghiwalay? Ibig sabihin, hindi talaga kayo friends. Kasi nung nawala yung eros sa inyo, binitaw nyo ng eros lang dala nyo. Romance lang ang dala nyo. Nung lumamig, binitawan nyo. Eh, ang marriage dapat kompleto. God's love, brotherly, agape, God's love, philia, brotherly, philia, friendship, storge, brotherly, eros, romantic. Dapat kompleto yung 4. Pag hindi yan marriage, hindi yan tatagal. Flash in the pan lang yan. Kaya nyo? Alam niyo ba, meron lang isang human relationship na ginamit si Lord para i-illustrate yung pagmamahal niya sa church? Alam niyo ba? Kung anong human relationship? Marriage. Si Jesus ang ulo, ang bride yung church. Ang husband yung ulo, ang katawan yung church. Sobrang importante po yan. So, ipaglaban po natin yung huwag natin isusuko. Yung mga kabataan, paghandaan nyo yan. Ipanalangin ninyo, huwag kayong papasok na hindi pa kayo ready. Okay, be guided by your pastors, be guided by the word, magtanong sa mga may experience. Kayo, yung mga bagong may asawa, magtanong sa mga matatagal na mag-asawa, huwag kayong magtatanong sa mga friends ninyong single na bitter, okay? Kasi sasabihin lang yan, iwan mo na. Kasi nangihinggit yan sa'yo. Yung mga single, mag-wait kayo sa time ninyo, okay? Ganyan po mahalin si Lord. Amen? Amen? Alam na ako. Baka magtampo si Pastor Bob pag di ko to nila.